Amen. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Welcome po muli sa programang si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Ito po ay hatid sa inyo ng United Pentecostal Church. At ang programang ito ay mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, mga kapatid. Live sa FB at mayroon na din po tayo sa New Gen FM, mga kapatid. 100.7 naka-connect po tayo, pero hinihintay po natin ngayon na makakonect tayo, pero mayroon na po tayo. Nagsimula na po tayo last Monday, mga kapatid. So ngayon po ay araw ng Sabado, January 11 na po, mga kapatid, 2025. At sa muli po ang inyong lingkod, ang inyong kasama, Sister Ellen Ratoma po. So, mapagpalang umaga po sa lahat, mga kapatid, mga kaibigan. At ang programang ito ay walang ibang layunin kundi ang ihayag ang kabutihan ng ating Panginoong Jesucristo at ang kanyang banal na salita para po sa ikaliligtas ng ating pong buhay espiritual at sa ikalalakas po ng ating mga pananampalataya sa ating Panginoon, mga kapatid. So, purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. God bless. Maulan po na umaga sa lahat. Malamig, mga kapatid, pero ang kabutihan ng Diyos ay ramdam natin, mga kapatid. So, thank you so much sa mga naka-join na po sa ating FB Live. Sister Marlene Gulyoso, God bless you po. Sister Sinaida Obado, Dr. Lero, God bless po. At sa mga mamaya pa lang magbubukas ng kanila pong mga radyo at ng mga Facebook, mga kapatid. Ngayon pa lamang, nagpapasalamat na po ako at nagbumabati po sa inyong lahat. So, pagbati po sa lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan, pagbati din po sa lahat ng mga kapatiran sa United Pentecostal Church. By the way po, ang atin pong gawain ay bukas alas 8 ng umaga sa lugar ng Iquirino, Bulan, Sorsogon sa ating second Sunday po ang ating interchurch ngayon, mga kapatid. So, first interchurch for the year 2025. So, good morning, Sister Christy Magkayan. God bless you po. So, magsama-sama po tayo, mga kapatid. Wala pong pagsamba ngayon sa lugar ng Iquirino. Wala po sa Magsaysay. Wala din pong bukas sa Santa Remedios. Dahil sama-sama po tayo sa lugar ng Iquirino, Bulan, Sorsogon. Alas 8 po ng umaga, January 12, Sunday. So, para sa ating sama-samang pagtitipon ng tatlong kongregasyon ng Bulan. Ang congregation ng Quirino, Magsaysay at Santa Remedios. So, good morning, mga kapatid. Thank you po sa mga kasama na natin sa programang ito at sa mga mamaya pa lang makikinig sa inyo pong mga radyo. Ngayon pa lamang bumabati na po ako at nagpapasalamat sa inyong mga kapatid, sa ating pong mga kaibigan at mga taga-subaybay. Pagbati po sa ating pastor, Reverend Randy Rosari at Pastora Maricar. Amen. God bless po. At sa mga Bible study teachers, prayer warriors, thank you po sa inyong patuloy na pananalangin at suporta sa gawain ng ating Panginoong Jesucristo. Sa lahat po ng mga naging bisita po natin nung nakaraan, sa muli po ay inaanyayahan namin kayo na makasama sa ating pong pagtitipon bukas. Sa lahat ng mga kapatiran, magsama-sama po tayo, mga kapatid. So, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa 63 na barangay ng Bulan, God bless po. At sa lahat ng dako na maaabot po ng mensahe na ito, sumainyo po ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon. Sa mga nasa Facebook, sang dako man po kayo ng Pilipinas o ng mundo, at sa mga nasa radyo, sang dako man po kayo ng buong province of Sorsogon at sa mga karating na po. Ngayon pa lamang ang pagbati at pasasalamat po ay sumainyo. Ang pagpapala ng Diyos nawa ay patuloy na maranasan ng bawat isa sa umagang ito. Amen. So, magpatuloy tayo, mga kapatid. Praise God. At so, mamaya ako na lang po batiin yung mga iba na nakatune in po sa ating FB Live. So, we will continue na po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Let's proceed po sa ating prayer time. Hallelujah. Dakila at makapangyarihang Diyos, marami pong salamat sa napakagandang umaga na kaloob mo sa amin, O Diyos.
sa lahat po ng biyaya na patuloy mong binubuhos sa amin, sa kalakasan, kagalingan, Panginoon. Salamat. Provision sa mga pangangailangan, marami pong salamat. Sa mga nakaranas po ng mga kadalamhatian sa pamilya, Panginoon, dalangin ko po ang comfort, pag-visit po ng iyong presensya sa bawat isa, Panginoon. Sa mga nakakaranas po ng karamdaman sa mga pagkakataon na ito, abutin mo po sila ng iyong mapagpagaling na kamay, Panginoon. Sa mga nakakaranas po ng anxiety, depression, I pray for deliverance in the mighty name of Jesus Christ. Sa may mga takot, pangamba, Panginoon, I pray for peace. I pray for the coming presence of your Spirit to embrace them right now, Father. Thank you so much. And I rebuke the works of the enemy in the mighty name of Jesus Christ. All the hindrances of the enemy in Jesus' name. Sa aming pag-aaral ng iyong salita, Panginoon, we rebuke it by the name, by the authority of the name and the blood of the Lord Jesus Christ. Thank you so much, Lord. Praise you. In Jesus' name is our prayer. Amen. So, purihin ang pangalan ng ating Panginoong Kristo. So, pa-feedback na lang po ako kung naka-on air na po tayo, mga kapatid. So, praise God. So, ngayon po ay magpatuloy tayo sa ating programa, mga kapatid, at sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. So, magbasa po tayo ng salita ng Diyos sa Ecclesiastes chapter 12, verse 1. So, purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi po dito, alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa kaarawan ng iyong kabataan, bago dumating ang mga masasamang araw at ang mga taon ay lumapit, pagka iyong sasabihin, wala akong kaluguran sa mga bagay na iyon. Bago ang araw at liwanag at ang buwan at ang mga bituin ay magdilim, at ang mga alapaap ay magsibalik pagkatapos ng ulan. Verse 3, sa kaarawan na ang mga tagapag-ingat ng bahay ay mga nginginig, at ang mga malalakas na lalaki ay mapapayukod, at ang mga manggigiling ay mga lilikat sapagkat sila'y kaunti. At yaong nagsisidungaw sa mga dungawan ay mga sisilaw. At ang mga pintuan ay masasarahan sa mga palansangan, pagka ang tunog ng gilingan ay humina, at ang isa ay babangon sa tinig ng ibon, at lahat ng mga anak ng babae ng tugtugin ay mabababa. Oo, sila ay mga tatakot sa mataas, at ang mga kakilabutan ay mapapasadaan. At ang puno ng almendro ay mamumulaklak, at ang balang ay magiging pasan, at ang pita ay manglulupaypay, sapagkat ang tao ay pumapanaw sa kanyang malaong tahanan, at ang panangis ay nagsisigala sa mga lansangan. Bago ang panaling pilak ay mapatid at ang mangkok na ginto ay mabasag, ang mga banga ay mabasag sa bukal at ang gulong ay masira sa balon. At ang alabok ay mauwi sa lupa gaya ng una, at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, sabi ng mga ngaral, at lahat ay walang kabuluhan. So, purihin ang pangalan ng ating Panginoon. So, I want to read this verse in the English language, mga kapatid. Sabi po dito, remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days came not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them.
while the sun or the light of the moon or the stars be not darkened, nor the clouds return after the rain. In the day when the keepers of the house shall tremble, and the strong men shall bow themselves, and the grinders cease because they are few, and those that look out of the windows be darkened. And the doors shall be shut in the streets, when the sound of the grinding is low, and he shall rise up at the voice of the bird, and all the daughters of music shall brought low. And when they shall be afraid of that which is high, and fear shall be in the way, and the almond tree shall flourish, and the grasshopper shall be a burden, and the desire shall fail, because man goeth to his long home, and the mourners go about the streets. Or over the silver cord be loosed, or the golden bowl be broken, or the pitcher be broken at the fountain, or the wheel broken at the cistern. And shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. Vanity of vanities, saith the preacher, all is vanity. So, purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. So, binasa po natin mga kapatid, sa sulat ng mga ngaral, napakalakas po ng kanyang warning. Napakalakas po ng kanyang reminder. Napakalakas po ng kanyang paalala para sa ating lahat, mga kapatid. Remember now thy creators in the days of thy youth. Alalahanin daw po natin ang may likha sa atin sa panahon ng kabataan. Habang hindi pa dumarating ang masasamang araw at ang panahon ay lumapit, na wala na tayong kagalakan sa mga bagay na iyon. So ang oras, ang buhay, ang panahon, ang orasan ay patuloy na pumapatak, mga kapatid. So, the title of the topic that I have prepared for this morning, get ready. The clock is ticking. So, tayo po ay maganda sapagkat po ang orasan ay mabilis po ang pag-andar nito, mga kapatid. So, purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Ang mga nagaganap po sa ating kapanahunan, sa sanglibutan, sa buong mundo, ay huwag po nating pagtakhan, mga kapatid ko. Huwag po tayong mabalisa, sapagkat ito ay mga panawagan ng Diyos sa lahat upang tayo ay makapaghanda. Huwag po nating katakutan ang mga hula, ang kaganapan ng mga prophecies. Dahil lahat po yon ay paalala ng Diyos sa humanity for us to be get ready, for the time is ticking. The hourglass is being consumed. Sabi ng Luke 21:28, datapwat kung magsimulang mangyari ang mga bagay na ito ay magsitingin kayo. At itaas ninyo ang inyong mga ulo sapagkat malapit na ang inyong pagkatubos. Ang mga sunog, baha, okay? Bombarded ang mundo ng mga bad news. Mga iba't ibang kaganapan. Lahat po yan, mga kapatid, ay naisabi na 2,000 years ago. Mahigit 2,000 years ago. Naisulat na. So, if we see these things happening, sabi ng Bible, be ready. For your redemption draweth nigh. So, wag nating pagtakhan ang mga nagaganap sa sanlibutan na to. Sa ibang lugar, sunog. Let's pray for them. Sa ibang bansa, mga sunog. Sa iba naman, mga hurricane, tornado.
Sa ating bansa, mga baha, mga kapatid. So, may man-made, may nature's made, mga tanda sa araw, sa buwan. All these things must come to pass, ang sabi ng salita ng Diyos. But be of good cheer, be not afraid, for your redemption draweth nigh. So, ang ating gagawin po ay patuloy na maghanda. Handa natin ang ating mga sarili, ang ating spirituality. That's the most important thing, mga kapatid. So, mga kaibigan, sa mga ngayon lang naka-tune in, ngayon lang nakarinig ng programang ito, sa programang si Jesus, ang buhay na pag-asa, ang patuloy po namang mensahe ay ihatid sa inyo na may pag-asa tayo sa ating Panginoong Jesucristo. So, sa mga panahon ng kapanganiban, yung sabi sa Luke 21 verse 28, na magsitingin kayo, itaas ninyo ang inyong mga ulo. Mula sa salitang Griego na kepale, nang ibig sabihin, making ready. Yung taas ang mga ulo, making ready, as if mayroon kang inaabangan. So, yun po ang essence ng message na yun. Coming from the Greek word kepale. So, praise the Lord. Now, sabi po ng Joel chapter 28 to 32, and it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh. And your sons and daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams. Your young men shall see visions. And also upon the servants and upon the handmaids in those days I will pour out my spirit. At ang sabi ng Ephesians 5:18, be not drunk with wine wherein in excess, but be filled with the Spirit. So, wag na tayo masilasing sa mga alak, kundi sa Espiritu ng Diyos. Pangako ng Panginoon that in these last days, ibubuhos ng Diyos ang laman, sa lahat ng laman, ang Kanyang Espiritu. Amen. So, walang tinatangi, servants, free, slave, lahat ay bubuhusan ng Diyos ng Kanyang Espiritu. So, why? Because the Spirit of God will empower us to sustain in these last days. Sa panahon na ito ng mga huling araw ng kapanganiban, iba't ibang mga kaganapan sa mundo, ang Espiritu ng Diyos ang magbibigay sa atin ng kakayahan na makapag-endure until the end, hanggang dumating ang ating Panginoon. So, in our preparation for getting ready, mga kapatid, let us strive to be filled by the Holy Spirit. Hilingin natin sa Panginoon na matanggap natin ang kapuspusan ng banal na Espiritu. So, sa mga ngayon lang nakapakinig, mga kapatid, this message is important, urgent for every one of us. Prepare our soul, prepare our spiritual life, prepare ourselves. Dahil ang mundong ito na kinambibilangan natin ay lilipas. Nakita nyo, mga kapatid, doon sa mga nasunog sa LA. Ang gaganda ng mga bahay ng mga sikat, mga mayayaman, mga Hollywood actress and actors. Pero, nung dumating ang apoy, so sad, mga kapatid. So, kahit gaano yung mga earthly preparation natin, hindi po yan, that will not last forever. So, ang mananatili lamang ay yung relasyon natin sa Panginoon. Ang ginawa natin para sa Panginoon, yun po ang maglalas forever pagkatapos ng buhay na to.
Kaya higit po nating bigyan ng tuon ang ating espiritu, ang ating kaluluwa, mga kapatid. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. So, sabi, huwag malasing sa mga alak na pinagmumulan ng kaguluhan, kundi sa espiritu ng Diyos. So, another thing, mga kapatid, so that's the first one. Let us strive na panahanan tayo ng Espiritu ng Diyos. So, paano tayo pananahanan ng Espiritu ng Diyos? Acts 38, repent and be baptized, every one of you, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. So, magsisi sa ating mga kasalanan. Pahugas tayo sa pamamagitan ng bautismo sa pangalan ni Jesus para sa kapatawaran ng mga kasalanan at tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. So, surrender our lives to God. Wala po tayong ibang pupuntahan. There's no such safe place in this current world. Kung ang mga mayayaman ng mundong ito ay gumagawa na po ng mga bunkers sa ilalim ng lupa to hide themselves dahil alam nila na someday the wrath of the Lord will be poured out on this earth. Kaya ngayon, mga kapatid, napiprepare na po sila. Gumagawa sila ng mga bunkers sa ilalim ng lupa, may sa Iceland. Because they know. Pero mga kapatid, tayo, we know that the best preparation is to prepare our soul, to prepare our spirit, to prepare ourselves to face the Lord. So, ang mga kaganapan ng mga hula sa Biblia, mga giyera, gutom, calamity, hindi po yan pinangyari ng Diyos, hindi po yan niloob ng Diyos upang tayo ay magdulutan ng pangamba at pagkatakot, kundi paalalahanan tayo na malapit na ang kanyang muling pagbabalik. So, be comforted. Be of good cheer, sabi ng salita ng Diyos. Sabi, in those days, so number 2, mga kapatid, watch the signs. Yan. The signs are not given to scare us, believers. Sabi, I will show wonders in heavens and on the earth, sabi sa Joel 2:30. Blood and fire, pillars of smoke. The sun shall be turned into darkness and the moon into blood before the great and the terrible day of the Lord come. So, the sun shall be, magkakaroon ng mga tanda sa kalangitan at sa lupa. Blood, fire, so dugo, apoy, pillars of smoke. So kung titingnan natin, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, these are all happenings. Hindi nga lang buong, hindi, sa mga area, iba't ibang mga lugar. So, hindi tayo nag-speculate, pero the signs is obvious. Okay? We are just reading the signs. Hindi natin sinasabi na ito na yon. Kumbaga, hindi natin sinasabi na naganap na lahat. But makikita natin na yung mga kapakaganapan na ito contributes everything sa mga sinabi ng salita ng Diyos. So,
before the day of the Lord. So, blessed tayo mga kapatid na marunong tayong magbasa ng mga signs na to. So, it is a warning for every one of us. Serve the Lord. Go back to God. Search Him. Find Him while He is near, sabi ng Bible. Joel 2:32, it shall come to pass that whoever shall call upon the name of the Lord shall be delivered. So ito mga kapatid, yung tumawag sa pangalan ng Panginoon, anong pangalan ng ating Panginoon na pinikilala niya sa atin? The name of Jesus Christ, our blessed hope. Those who call upon the name of the Lord shall be delivered. For in Mount Zion and in Jerusalem shall be deliverance, as the Lord hath said, and in the remnant whom the Lord shall call. So, may kaligtasan sa pangalan ng atin pong Panginoon, mga kapatid. So, purihin po ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa Kanya po ang ating kaligtasan, sa Kanya po ang ating tanggulan. Praise God. So, purihin po ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. So, magpatuloy po tayo mga kapatid. Praise God. Next po, tinek ko lang po kung naka-live na po tayo sa natin. So, come to Jesus. Lumapit tayo sa Panginoon. Nasa Kanya po ang ating protection, salvation. It's in the name of the Lord. Acts 3:19, repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. So the message of repentance continues, mga kapatid. Mula sa panahon ng mga alagad, sa panahon ni Juan Bautista, hanggang sa panahon natin, God is opening the door of repentance to everyone. Sana hindi masayang ang pagkakataon na binibigay ng Diyos. Repent therefore, Acts 8:22, of thy wickedness, and pray to God, if perhaps the thought of thine heart may be forgiven. So, mga kapatid, mga kaibigan, ipaabot natin ang mensaheng ito ng Panginoon sa lahat. Na ino-open ng Diyos ang pintuan ng pagsisisi at ang paglapit sa Panginoon upang magkaroon ng kapatawaran ang ating mga maruming mga puso, mga kapatid. And the times of ignorance, God winked at, sabi ng Acts 17:30, pinalipas na ng Diyos ang panahon ng kahangalan, and now commanded all men everywhere to repent. So pinalipas na ng panahon ng Panginoon ang panahon ng kahangalan. Pero madami pa din po ang natutulog spiritually na kailangan gisingin, kailangan ipaabot ang mensahe ng kaligtasan. Isaiah 55:6, seek ye the Lord while He may be found, call ye upon Him while He is near. So, tumawag sa Panginoon, hanapin siya habang siya ay malapit. Tumawag sa Kanya, hanapin siya habang siya ay masusumpungan. At tumawag sa Kanya habang siya ay malapit. Katulad ng pinag-aralan po natin ng parable of the 10 virgins. Bago pa magsara ang pintuan para sa kasalan ng bridegroom, makapasok na po tayo. And that way is Jesus. Jesus is the way, the truth, and the life, as the Bible says.
Siya ang pintuan ng kaligtasan. Lumapit tayo sa ating Panginoon. Invite our friends to come to Jesus. Isaiah 55 verse 7, let the wicked forsake his ways. It is about time that God is reminding every people, every land, all over the world to repent, to forsake the way of wickedness, layuan ang daan ng kasamaan, daan ng kasalanan, habang nagbibigay pa ang Diyos ng pagkakataon, mga kapatid. And the unrighteous man, his thoughts, ang mga masasamang kaisipan ay layuan, iwaglit. Let him return unto the Lord, and He will have mercy upon him. Manumbalik sa Panginoon upang tumanggap ng awa at kahabagan ng Diyos. To our God, for He will abundantly pardon. Siya ay magpapatawad ng sagana sa mga lumalapit sa Kanya at tumihingi ng tawad. But sad to say, marami ang ini-ignore ang panawagan ng Diyos na to. Ini-ignore ang opportunity na binibigay ng Panginoon. So, good morning po mga kapatid. So, let this message reach everyone that the hour is ticking, the hourglass is being consumed, and the door of forgiveness and the door of repentance binubuksan ng Panginoon para sa lahat na makapagsisi, makapagbalik loob sa Diyos, makalapit sa Kanya bago mahuli ang lahat, mga kapatid. Ephesians chapter 5 verse 1, be ye therefore followers of God as dear children. So, maging tagasunod ng Diyos, maglingkod sa Panginoon. For this is the only preparation that we can have. Ang maglingkod sa Panginoon. And walk in love as Christ also have loved us. And hath given Himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling savor. So, lumakad tayo sa pag-ibig katulad ng ating Panginoon na inialay ang kanyang buhay upang maging mabangong samyong hain para sa ating mga kasalanan. But fornication and all uncleanness or covetousness, let it not be once named among you, as becometh saints. So, yung mga karumihan, mga kalasuan, sabi ng Bible, ay wag na itong maiugnay sa atin bilang mga tinawag sa pagpapakabanal. Neither filthiness, foolish talking, so, paka-detailed po ng Word of God. Karumihan, mga masahalay na pananalita, jesting, which are not convenient, but rather giving of thanks. So, balit, pagpapasalamat at pagpupuri. For this ye know that no whoremonger nor unclean person, so, walang marumi, walang mandaraya, walang mapagsamba sa Diyos-Diyusan, na magmamana ng kaharian ng Diyos. So, sad to say, mga kapatid, napakadami ng Diyos-Diyusan sa mundo, ang mga tao. Napakadami ng sumasamba pa sa Diyos-Diyusan. At tayo din na mag-iingat, baka magkaroon tayo ng Diyos-Diyusan sa ating mga buhay. So, galit po ang Diyos sa pagsamba sa Diyos-Diyusan. Hindi, God is not respecter of opinion. Ano man po ang opinion natin, ang salita ng Diyos ay the same. So, kung niloob ng Diyos na marinig mo ang mensahe na to, ibig sabihin, kasama ka kapatid sa minamahal ng Diyos na pinapaalalahanan niya. Tayong lahat. Tayo, sama-sama tayo. So, kung mayroon pang area sa buhay mo, along this, buhay natin mga kapatid, along this area, pagsamba sa Diyos-Diyusan, talikuran na po natin yun. So, ano ba yung mga Diyos-Diyusan sa Bible na binanggit?
Sa Deuteronomy po maliwanag, huwag kayong gagawa ng mga bagay na inanyuan, nakawangis ng mga lilikha sa langit sa lupa, upang sambahin, upang luhuran, upang paglingkuran. So, there's no excuses for such things. Hindi po tayo nag-aatake ng religion, but religion will not save us. It is our relationship, mga kapatid ko. So, depart. Nakakalungkot lang mga kapatid. Minsan, napaka-devoted ng mga tao. Napaka-sincere naman ng ginagawa mga kapatid. But biblically wrong. So, let us consult the Bible. For this is the guide. This is the word. This is the manual God given to us on how we are going to serve Him, how we are going to please Him. Sabi ng Ecclesiastes, fear God and do His commandments. For this is the whole duty of man. So that's our whole duty. Ephesians chapter 5 verse 6, let no man deceive you with vain words, for because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. Huwag daw tayong padaya sa mga walang kabuluhang mga pananalita. Be not therefore partakers with them. Huwag tayong makikibahagi doon sa mga gumagawa ng yaon. Be separate. For ye were sometimes darkness, but now are light in the Lord. Dati tayo ay nasa kadiliman, ngunit tinanglawan tayo ng liwanag ng Diyos, kaya wag na daw tayong makibahagi sa gawa ng mga kadiliman, sabi ng Bible. For the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth. Sapagkat ang bunga ng Espiritu Santo ay para sa kabutihan, katwiran at katotohanan. So worship God in Spirit and in truth. So, yun po ang balance na worship sa pamagitan ng pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ano bang nasa katotohanan? Huwag sa mga Diyos-Diyusan. Huwag lumuhod sa mga tao, kundi sa Diyos lamang, tanging sa Panginoong Jesus. Mababasa natin sa Bible, mga kapatid, that even angels, they do not accept worship. Kahit yung mga anghel, na-rebuke nila ang mga tao na sumasamba sa kanila. They always point worship to God. So kahit po yung mga santo na kinikilala natin, hindi po natin sila dapat luhuran at dasalan. Dahil sa Diyos lamang po tayo manalangin. Ang tanging mediator between man and God ay ang Panginoong Jesus, the humanity of Jesus Christ, ang Diyos na nagkatawang tao. Siya lamang po ang tagapamagitan natin. Sa Kanya lamang po tayo mananalangin. Proving what is acceptable unto the Lord. So, kung ano ang katanggap-tanggap sa Panginoon, yun ang gagawin natin. And have no fellowship with the unfruitful works of darkness. Huwag tayong makiisa doon sa mga walang bungang gawa ng kadiliman, but rather reprove them. Ito ang utos ng Panginoon. Sawayin natin sila, paalalahanan natin sila, dahil kawawa naman sila kung walang magpapaalala sa kanila. So, minsan masakit ang mga paalala, masakit ang mga rebuke, mga reprove. Pero if by means of this, your soul will be saved, tanggapin natin ang mga saway, mga kapatid. Hindi tayo magiging ganito, hindi tayo lalago, hindi tayo matututo kung once sa buhay natin hindi tayo tumanggap ng saway. At patuloy tayong tumatanggap ng mga saway, ng mga pagtutuwid mula sa mga pangangaral, sa pangungusap ng Panginoon. Dahil kung hindi tayo open sa rebuke, sa saway ng Panginoon, hindi tayo mapupurify, hindi tayo mababago, hindi tayo magiging malinis, hindi tayo makakaharap sa Kanya, mga kapatid. For it is a shame even to speak of those things which are done in them in secret.
So, yung mga kasamaan na yun, mga kapatid. So, kaya yan sa harapan ng Panginoon. But in all things that are reproved made manifest by the light, for whatsoever that make manifest in the light, lahat ay mahayag sa liwanag ng Panginoon. In the time of judgment, harap tayong lahat sa Panginoon. So even the very secrets of our lives will be revealed as we face the Lord in His throne as judge. Ang una niyang pagdating ay bilang humble baby in the manger to offer His life, naging kordero, tupa, Lamb of God, na ino-offer sa cross of Calvary for the remission of sins. But remember, He will come back as a king, as a judge, holding His scepter of authority and power to execute judgment which were written far more since time immemorial. Nakasulat na sa salita ng Diyos ang kanyang mga judgment na ipapatupad na lamang niya sa kanyang muling pagbabalik. With all the authority coming from heaven, power, greatness, and glory, ganun po ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. In all the splendor of a king, to execute judgment, but to give reward to those who serve Him, offer their lives unto Him. So, purihin ang pangalan ng ating Panginoon. So, number 5, mga kapatid, awake from sleep. Ephesians 5:14, wherefore He saith, awake thou shalt sleepest, that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light. So, gumising mula sa pagkakatulog spiritual, mula sa spiritual death, arise from dead, Christ shall give thee light, upang tanglawan tayo ng liwanag ng Diyos, mga kapatid. So, kapag tinanglawan ka ng Panginoon, receive the light and do not ignore. Accept the light. Minsan, sa ating mga tao na nabubuhay sa kadiliman, tinatanglawan na ng Diyos, ayaw pang tanggapin ang tanglaw ng Diyos. So let's pray for them. Let's pray for everyone. Number 6, walk wisely. Ephesians 5:15, see then that you walk circumspectly, not as fools but as wise. Maging matalino po tayo sa mundong ito with the wisdom coming from the Lord, dahil ang kaaway ay masyado pong mapandaya. Sabi ng Bible, mga kapatid, sa Proverbs 30 verse 24 to 28, may 4 na bagay na maliliit sa lupa, ngunit lubhang mga pantas. Ang mga lamgam ay bayang hindi matibay. Gayon may nag-iimbak ng kanilang pagkain sa tag-init. So, masdan natin sila, sabi ng Bible. Ang mga lamgam kahit napakaliliit, pero napakatalino. Dahil habang tag-araw ay nag-iimbak ng pagkain upang sa panahon ng tag-ulan ay hindi sila lalabas upang maghanap. It speaks of preparation. Verse 26, ang mga koneho ay hayop na mahina. Gayon may nagsisigawa sila ng kanilang mga bahay sa malalaking bato. So, kaya tinawag sila ng Panginoon na matalino. Ang sabi ng Mateo, itayo ninyo ang inyong bahay sa ibabaw ng bato.
sa pundasyon na bato, hindi sa pundasyon na buhangin. So katulad ng kuneho, sila ay mahihina pero sila ay gumagawa sa bahay sa malalaking bato. Kaya lang nakakalungkot mga kapatid dahil kinukulong natin ang mga kuneho. So, ginagawa natin silang pets. Pero sa Bible, binigyan sila ng Lord ng wisdom. How they can protect themselves. Proverbs 27, ang mga balang ay walang hari. Ang mga balang. Ngayon may lumalabas silang lahat na pulupulutong. Walang nagko-command sa kanila. Pero they are, mayroon silang groupings. Wala silang hari, pero may order. Ang mga butiki ay tumatangan ng kanyang mga kamay. Gayon may nasa bahay ng mga hari siya. Tingnan ninyo. So, ang mga butiki, di sila gumagawa ng sariling bahay. Nakikitara lang sila sa mga palasyo. Galing nila, no? So, sabi ng Bible, may 4 na maliliit, pero matatalino. So, sabi ng salita ng Diyos, be wise, not as fools. Okay, Ephesians 5:16, redeeming the time because the days are evil. So, samantalahin ang pagkakataon. Pagsayangin ang oras. Wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Unawain natin kung ano ang kalooban ng Panginoon, kung ano ang salita ng Diyos. And be not drunk with wine, wherein is excess be filled, but filled with the Spirit. So, huwag uminom ng alak, sabi ng Bible, sapagkat sa labis nito ay nagmumula ang kaguluhan. Samantalang ipinapayo niya sa atin na tayo po ay mga lasing sa Espiritu Santo, mapuspos ng kapangyarihan ng Diyos. And Ephesians 5:19, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. So yan, punuin natin ang ating mga puso ng pagpupuri, pasasalamat, pagsamba sa Diyos, mga kapatid. Para datnan tayo ng Panginoon na hindi tayo bagabag, hindi tayo tensyonado, kundi ready ang ating mga puso sa pagharap sa Kanya, mga kapatid ko. Number 8, maintain the right attitude. Giving thanks always for all the things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. So magkaroon tayo ng pusong mapagpasalamat, hindi mareklamo. Pag tag-ulan, reklamo tayo ng reklamo. Pag mainit, reklamo tayo ng reklamo. So, let us be grateful in all things. Sapagkat alam naman natin ang Diyos na hindi nagpapabaya sa atin. Let us just connect to Him. Praise God. Dito na tayo magtatapos, mga kapatid. Second Corinthians 13:11. Finally, brethren, farewell, sabi ni Apostle Pablo, be perfect, be of good comfort, be of one mind, live in peace, and the God of love and peace shall be with you. So, ito yung mga habilin ni Apostle Pablo sa mga taga-Korinto. Be perfect. So, hindi pa tayo perfect. But God is molding us. Pinoproseso tayo ng Diyos toward perfection. Be of comfort. So, wag mabalisa. Be of one mind. Live in peace. Mabuhay sa kapayapaan. And the God of love and peace shall be with you. Ito yung iniwan niyang mensahe sa mga taga-Korinto. And even to us, mga kapatid. Ephesians chapter 6 verse 10, sabi din niya, finally, brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Ito din po yung conclusion ng kanyang letter sa mga taga-Ephesian. Be strong in the Lord and in the power of His might. Sa katapos-tapusan, mga kapatid, magpakalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Sa Philippians, ang sabi po niya, finally, brethren, rejoice in the Lord.
To write the same things to you, to me indeed is not grievous, but for you is safe. So rejoice in the Lord. Be strong, rejoice in the Lord. So yan ang mga paalala ni Apostol Pablo sa mga churches. Good morning po. Ano pa mga kapatid, dito ako matatapos sa Philippians 4:8. Finally, brethren, whatsoever things are true, ano daw ang mga totoo, whatsoever things are honest, things that are just, matuwid, things that are pure, things that are lovely, things that are good, of good report, if there be any virtue, if there any praise, think of these things. Ito daw yung pagbulay-bulayan natin, ito yung pag-isipan natin, ito yung ipuno natin sa ating mga puso at isip upang hindi tayo masway ng mga negativity sa sanlibutan na to. Last verse, 2 Thessalonians 3:1. Finally, brethren, pray for us. The word of the Lord may have free course and be glorified even as it is with you. So, pray for us. Pray for our pastors, pray for our leaders, pray for those who minister the word. They need your prayers. We need your prayers. Ang mga nagtuturo, mga nagpapangaral ng salita ng Diyos, need the prayer of every one of us. So let's pray na magkaroon palagi ng open door ang salita ng Diyos, na hindi mahadlangan ang pangangaral ng salita ng Diyos, na hindi magkaroon ng ang mga stronghold ng kaaway ay patuloy na magiba, mawasak upang makapenetrate ang salita ng Diyos directly into the hearts of men. Because people really needs the Lord. Ang mga tao po ay nangangailangan ng Savior at ang panahon ay mabilis, ang oras ay na lumilipas. So shall we end in prayer once again? Hallelujah. Glory and honor to Jesus. Panginoong Jesus, salamat na muli sa pagkakataon na binigay mo sa amin to study your words, to learn from you, to hear your instruction. Speak to our hearts, Lord. Hayaan mo ng mga salita mo ay mabaon namin sa araw-araw na buhay, paglilingkod namin sa iyo, Panginoon. Teach us to prepare. Teach us to be ready. Teach us, help us. Increase our faith, dear Lord. Preserve us, Lord, to the power of your Holy Spirit. Empower us, O God, na harapin ang mga bagay-bagay sa sanlibutan na ito, na mayroong tapang, kalakasan, kapayapaan sa aming mga puso. Basbasan mo po ang bawat isa na nakinig sa umagang ito. On whatever struggle they are facing right now, pray for your visitation, comfort, and love. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ, we declare victory. We declare freedom in the mighty name of Jesus. Thank you so much. This is our prayer, Lord. Amen and amen. Sa purihin pang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, thank you po for joining us today. At tingnan ko lang yung mga sumama sa atin sa ating FB Live, mga kapatid. Praise God. Sister Army, thank you so much. Sir Janice Gugulin Himi, God bless you. Maricon Nibaga, God bless you po. Sister Elias Sadol, God bless. Sister Jasmine, Lorena, God bless you dyan.
Sister Cynthia, Ma'am Vivian, Sir Kinya, God bless po. Sister Sarah Maldo, God bless. Sister Sinaida Doctolero, classmate Jocelyn Nueti, God bless you. Sister Mitsumi Ikeda, sorry. God bless po dyan sa Japan. Thank you for always joining our live. Sir Alan T, God bless po. Good morning. Tita Del, God bless po. Sister Mirna, God bless. Pastor Domingo Marshall Paeste, good morning po, Pastor Marshall. Brother Marvin Santos, good morning po. Sir Salvacion Herona, God bless, at sa mga taga-Kukukabitan. Sister Jenaline Hiyokado, God bless you po. Sir Christy Griego, Brother George Tabog, magpagpalang umaga po. Sister Angelita Liguro, as usual, hindi nawawala sa ating live. Sister Laura Gumban dyan sa Lahong at sa iyong family, God bless po. Dito naman sa aking, Brother Serapin Akiwo, mapagpalang umaga. Sa iyo ni Sister Net. Brother Darius Tobias, Sir Christy Magkayan. Yan, siguro nabanggit ko na lahat. Kung may nalipasan ako, sorry. Basta nagpapasalamat pa ako sa inyong patuloy na pagsama. Actually, you made me inspired with your presence. God bless you. Have a nice day. So muli po ang gawain pala ng Panginoon, ang ating interchurch bukas. Alas 8 ng umaga sa lugar ng Iquirino. So sa mga malapit dito, sa bulan, iniimbitahan po namin kayo sa pagtitipon ng United Pentecostal Church. Sa lugar po ng Iquirino, Bulan, Sorsogon. So sa ating mga tagapanood na malapit, malaya po kayong dumalo. You are welcome, very much welcome. At maging sa mga naging bisita nung nakaraan, sa mga kapatiran. God bless po. God bless.